Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang pahayag po ang lumabas mula kay Pokwang sa isang lalaking sangkot sa viral video. Ang driver ng puting Toyota Hilux na nanakit sa ama sa harap ng kanyang anak. Ayon sa kanyang pahayag, inamin niya na ang lalaking nasa viral video ay kanyang kapatid. Gayunpaman, malinaw niyang iginiit na hindi siya natutuwa at hindi niya kinakampihan ang ginawang pananakit. Binigyang diin niya ang isang mahalagang paalala. Ang kasalanan ni Pedro ay hindi maaaring maging kasalanan ni Juan. Anya, bagamat iisa sila ng apelyido, hindi nangangahulugan na pareho sila ng pag-iisip at mga ginagawa sa araw-araw. Sa kanyang mensahe, humingi siya ng paumanhin sa lalaking nakaalitan ng kanyang kapatid at lalong-lalo na sa batang babae na nasaksihan ng insidente. Direkta niyang sinabi ang kanyang paghingi ng tawad sa bata at ipinahayag ang kanyang malasakit bilang isang ina rin. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan at lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po doon sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, siyempre nanay din naman po ako. Ayon sa kanya, masakit para sa isang magulang na makitang nasasaktan ng isang bata, lalo na sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, binanggit din ng kapatid ng driver na mayroon umanong other side of the story, ngunit mas pinili niyang panatilihin na lamang ito sa kanilang panig at hindi na palalimin pa sa publiko. Ang mas mahalaga umano sa ngayon ay ang paghingi ng tawad at pag-ako ng responsibilidad sa nagawang pagkakamali. Kasabay nito, nagbigay rin siya ng babala sa ilang netizens at personalidad na patuloy na nagpo-post at nagpapakalat ng mukha ng buong pamilya nila sa social media. Ayon sa kanya, may hangganan ang pagbibigay opinyon at dapat igalang ang privacy at proteksyon ng mga miyembro ng pamilya na walang kinalaman sa insidente. Binanggit niya ang mga salitang cyberbullying at cyberlibel at nanawagan sa publiko na mag-ingat sa kanilang mga post at komento. Nagpasalamat din siya kay Antipolo Mayor Junjun Inares sa pagtulong at pag-aayos ng problema at humingi rin ng paumanhin sa abalang dulot ng insidente. Samantala, may patama rin siya sa ilang personalidad at politiko na umano'y nakisawsaw sa issue kahit hindi naman mula sa Antipolo. Ayon sa kanya, dapat maging mas maingat ang mga mambabatas sa kanilang mga pahayag online, lalo na't alam nila ang batas ukol sa cyberbullying at cyber-related offenses. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Na naman nag-post pa kayo, sir. Sino kayo? Yung po taga-Bicol kayo eh. Ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Muling iginiit ng kapatid ng driver na hindi niya ipinagtatanggol ang maling ginawa ng kanyang kapatid. Ngunit umaasa siyang hindi madadamay ang buong pamilya sa galit at batikos ng publiko. Sa huli, muli siyang humingi ng tawad sa mag-amang nasaktan ng insidente at nanawagan ng mas mahinahong diskurso sa social media. Ang video pong ito ay para sa news reporting at public awareness lamang. Hindi ito naglalayong manghusga o mangudyok ng galit. Sa panahon ng social media, mahalagang tandaan na may pananagutan ang nagkamali, ngunit may karapatan din sa proteksyon ng mga inosente at higit sa lahat ang galit ay hindi solusyon sa anumang pagkakamali. Ito po ang Today's Topic TV. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.